Hello mga ka-eats, kami ang Eatsplorations, Daddy Mark, Mommy Bianca, Ate Bini, Sadie at Sage. Isang pamilyang mahilig mag-eat and explore dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nakapag-staycation na rin kami sa maraming hotels na family-friendly, nakapunta sa Boracay, Cebu, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Indonesia as a family of 5. Kung mahilig din kayo mag-explore, huwag nang patagalin pa. Mag-subscribe na sa aming channel at samahan nyo kaming kumain at gumala. Let's go! Hello mga ka-eats, magandang araw sa inyong lahat. Inaabot na kami ng hapon sa labas. So matapos namin kumain sa Five Guys sa previous video. Ito, nandito tayo ngayon sa may Marina Bay Sands para maglakad-lakad. At syempre para mag-sightseeing sa iba't ibang klaseng tourist spots dito. Sobrang nakakatuwa dito sa area na to kasi ang sarap maglakad, lalo na kapag hapon, kapag hindi na masyadong mainit. At bago ko makalimutan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, make sure to tap the subscribe button at syempre pati na rin yung notification bell para updated kayo sa mga posts namin, lalo na dito sa Singapore, yung mga previous namin, Taiwan, Japan at iba pa, at yung mga susunod pang namin mga videos. Follow nyo rin kami sa aming mga social media channels para updated kayo sa mga pinaggagawa namin. Let's go mga ka-eats, ikot na tayo sa Marina Bay, Singapore. Bababa na tayo dito sa may tabi ng LV, parang LV Island yan. So, pumasok kami from Marina Bay Sands. Sumakay kami from Orchard Road sa Ion. Nag-Newton kami, Red Line. Tapos from Newton, lumipat kami sa Downtown Line for the Blue Line. Tapos mga 5 stops lang dito na sa may Bayfront for the Marina Bay Sands. So, paglabas ninyo ng mall, ito agad yung makikita ninyo. Very, very nice and clean Marina Bay at syempre yung Singapore skyline. Ngayon parang may mga nagsisailing ngayon eh. Parang sailing event siguro ito mga ka-eats. Tapos ang ganda kasi parang paset na yung sun. Tapos ito nga pala sa aking kanan ay yung kanilang Art Science Museum na mukhang flower. Tama ba baby? Flower ba yan? Mukhang flower, no? Tapos ito yung ramp, very accessible siya if you have strollers or wheelchair. Tapos ito, ang ganda. Yun nandun sa far end na yun. Meron dun, parang yan yung The Durian eh, no baby? Yeah, Esplanade Theater. Esplanade Theater. Mukha siyang durian. Tapos ito, pero yun mukha siyang durian. Tawag nila durian. Ito na yung parang pinaka walk niya, parang bay walk niya mga ka-eats. Ang ganda ng simoy ng hangin at ang sarap maglakad-lakad. Tuwang-tuwa ang mga bata. Hello baby. How are you? Where? Where's Merlion? Where? Ay, over there pala. Ayun, sa dulong yon, sa kabilang side. Si Merlion, punong-puno na ng turistang Hindi ko alam kung nagmumumog sila o sila ay umiinom ng tubig. Pero si Bini may sasabihin nata. Yes, baby? Did you know, I told the twins they're gonna get a photo with Merlion because I like Merlion, and then you have to do it like you're drinking the water. Balak din pala na yan. Okay, pupunta tayo doon. Lakad tayo, lakarin natin. Siguro kaya ito lakarin paikot, no? Yeah, dadaan tayo sa Helix Bridge. Let's go. Sikat na bridge dito sa Singapore na pang tao lamang, tas makulay siya kapag gabi. Tama baby? Yes. Mukha siyang wired, barbed wire. Barbed wire. Makulay. So maganda siya makita rin sa gabi kasi maganda yung ilaw ng skyline ng Singapore. Yung. Yeah. Mami Bianca, meron ka bang mga nami-miss dito sa Singapore? Ano yung mga nami-miss mo? Actually, unang-una yung convenience, yung transportation, na makakarating ka from one point to another, na calculated yun kasi pag papasok ako sa work nun, alam ko na kung ano oras dadating yung bus kasi makikita ko siya sa phone, tapos kung ilang minutes yung biyahe going to your work, so makakalculate mo na kung malilate ka or hindi. Tapos ngayon currently nandito kami sa Marina Bay and
isa pala sa pwede naming tip sa inyo kung gusto nyo mag-stroll around dito is yung it's either early morning or yung pahapon na like mga 5 onwards para hindi kayo sobrang mainitan. Ngayon, mas manageable na kung maglalakad kami sa labas kasi hindi na sobrang tirik yung araw and mahangin na siya. So, may enjoy namin maglakad dito. Tapos dati nung nag-work ako dito, isa sa parang nare-relax ako kapag naglalakad lang. So, natutuwa talaga akong maglakad around here dahil malinis siya. And safe naman, relatively safe. Yun naman, what do you like about Singapore so far? I really like, if you watch the previous episode, I like the Adventure Cove water park. And of course, Universal Studios Singapore. And aside from those two, I like how the city is, I mean the country, because it's small. Pero there's a lot of things, like malls. Even the airport is nice. Tama si Bianca, sa si Bini. Nakakatuwa kasi kahit ang liit ng Singapore. Well, sabihin ng iba, napakadali lang naman talaga alagaan kasi ang liit. Pero, hindi naman talaga sila ganito before. And it took a lot of willpower. Saka syempre, pagmamahal sa bansa, bago siya naging ganito. And sana talaga, someday, ma-achieve rin natin yon sa Pilipinas, no? Sa Pinoy, siyempre gusto natin makita na someday maging ganito rin tayo kaunlad. Yung ganito ka-accessible, yung parang pagpapasok ka ng work, hindi ka mahihirapan kahit sa malayo ka nakatira, no? Sa pang-araw-araw, very convenient yung transportation, mapatrain man yan or mapabus, diba? Parang sobrang dali lang and we deserve it naman and sana talaga makuha natin yun in the near future, no? Hindi lang, sana wag na kami tumanda or wag na tayo tumanda mga ka-eats bago natin ma-achieve yun. Pero sana matutunan natin yun, no? Sa mga leaders ng Singapore, sa mga tao dito, no? Sana makuha natin yung disiplina, yung pagmamahal sa bansa para someday maging ganito tayo. Hindi ko naman sinasabing carbon copy para finotocopy ka ganun, pero in our own right, no? Sana talagang ma-achieve natin yung maging isang maunlad na bansa at maging isang bansa at mamamayan na may pagmamahal talaga sa Pilipinas. Talagang love naman natin ang Pilipinas eh. Siyempre, sana lang makapag-work together tayo para mapaunlad ito, mapaangat ito, para tayo rin sabay-sabay tayo aangat kasama ng bansa natin. Mga ka-eats, natawa si Madam Bianca kasi siya yung mag-i-intro dito sa tulay na ito. Nasaan na tayo, Madam? Andito na kami ngayon sa Helix Bridge. Naalala ko na, kaya siya Helix Bridge kasi inspired siya sa double or helix structure ng isang DNA. Kaya yun yung pangalan niya. Kala ko sponsored to ng Shell Helix. So kaya ito yun yung inspiration nila. Oh. Tapos parang since diba parang DNA, so life. Life and continuity, yun yung ano nila, yun yung symbol nila for that dito. Bigla ko lang siya naglalakad. Yun. So tama, DNA nga DNA ang kanilang model para dito. So ngayon, naglalakad tayo dito. Tapos mag-turn left tayo. Madadaanan natin yung dati ang tawag sa kanya yung mga kainan, Makan Sutra. Pero ngayon, kung hindi ako nagkakamali, Satay by the Bay na yung pangalan niya. And then, we will make our way to the Esplanade, yung durian kanina na nakita ninyo. At dadaanan na natin si Merlion. Yes, Mami, may nakikita ako dun sa malayo. Yes. Itong nasa right side namin ngayon ay ang famous na Singapore Flyer. Yan. Yan yung ano nila, Ferris wheel nila dito. Pero laki niyan eh, laki no? niyan. Yung isang capsule niyan, siguro kaya, baka, alam kung 15. Kung di ako nagkakamali, 15 na tao, 15 to 20. So, ganun siya kalaki. So, pwede nyo rin yan sakyan kapag nagpunta kayo dito sa Singapore. Isa yan sa mga tourist attractions nila. Hello mga ka-eats, nandito na kami banda malapit sa Esplanade
area. So galing kami ng Marina Bay kanina. As you can see, ito yung Marina Bay Sands. Tapos papunta tayo doon sa Mukhang Durian. Okay, tapos maglalakad tayo ng siguro mga 200 meters pa papunta doon sa sikat na Merlion. Yung parang pinaka sikat na landmark dito sa Singapore. Okay, tapos ito yung view, sobrang ganda kasi ang linis-linis ng Marina Bay. Tapos walang amoy, sarap maglakad. Daming puno, may mga birds, daming birds na malalaki lumilipad. Tapos sobrang ganda na scenery. And along the way you will see mga snack stalls, mga refreshments. Tapos ayan, Glutton's Bay. Ito pala yun yung isang food court dito, Glutton's Bay. Spell Gluttons, matakaw na lang. Ayan, yan yung Makan Sutra. Meron pa rin Makan Sutra, baka iba yung Satay by the Bay. So yan, yung Makan Sutra. Sikat na yan, na parang food hall, no? Food court nila, parang hawker center. Kumain tayo dyan dati nung bago-bago pa lang tayo. Kumain kami dyan. Mga ilang days old pa lang kami after ko siya sagot. Yeah. Yes, yabe. Kumain kami dyan. Pero matagal na niya akong crush, mga kids. Nagpasok pa lang niya sa classroom ko dati. And then, Tapos sinestalk niya ako sa Facebook. Okay, tapos na yung vlog. 2012 siya yung nag-message sa akin sa Facebook. Nakita niya dito na ako nakatira. Walang resibo, walang resibo. Hahanapin ko yung resibo. Ito na yung Esplanade Mall. Tapos may theater dyan sa likod. Yung mukhang spiky na mukhang durian. Yan yun. Tapos ito merong outdoor theater dito for outdoor performances. At marami dito mga kainan. At makita nyo may mga running clubs. Kasi masarap tumakbo dito kapag pahapon na. Tapos hindi na masyado mainit. Pupunta tayo kay Merlion. Tapos medyo dun banda kay Fullerton Hotel. If I'm not mistaken, kumuha rin kami ng aming prenup photos dun banda sa may tulay doon kasi very nice yung area na yon. Tapos dito makikita nyo pa yung Singapore skyline na sobrang impressive talaga mga kaitsa. Siyempre mas maganda pa yan later kapag may ilaw na yung mga buildings. Dahil medyo mainit talaga at kailangan natin magpalamig, meron silang Co plus Nut plus Ink Scoop Me Up famous coconut ice cream since 2013. So bibili tayo nito. Feeling ko malakoko mama siya. At titingnan natin kung masarap yung kanilang famous coconut ice cream dito sa may Marina Bay. Nag-order kami nitong classic signature shake nila. Tapos meron siyang coconut flesh. Pinapapili ako kung gusto ko ng coconut ice cream or yung flesh. So yung flesh na lang pinili ko kasi shake naman siya. Parang pila. Medyo marami bumibili sa kanya. Harap. Ang gabi. Nakapawi ng init. So coconut shake siya. Tapos, magkano yan, baby? yung total is $17.50. $17.50. Yes, no ice cream and this one. How about the ice cream? Did you like the ice cream? Yes, it tastes good. And peanut topping. Crushed peanut. Yes. Is it good? Yummy? Yeah. Seijibu and Seidibu? Yes. Meron siyang isang Ano mas masarap? yung tawag nila premium. Ano siya, may peanuts din, tapos may dried fruits. Oh. So ito na lang yung pinili namin, yung crushed Yan na lang. peanuts with the ice cream. So share natin to kay Daddy. Ano mas masarap? Coco Mama o yan? Hindi ko pa ito Hindi mo natikman. nitikman? Can I try? I like this one. This one better? Oh, let's see. Kasi ito may recency itong si Bini. Kung anong last na natikman, yun ang mas masarap eh. Naman ang Parang creamy sherbet? ng ice cream. Parang sherbet. Oo. With a creamy texture. So ano mas masarap? Pero naman silang coconut eh. Safe Ito answer. may peanuts, yun may mangoes. So magkaiba pa rin sila. Kaiba pa rin. You like it? Seijibu? Yeah, yeah. Wow! Enjoy! Mga
mga kait, salamat sa pagsubaybay sa aming paglalakad mula Marina Bay hanggang dito sa may Esplanade. Hindi na kami umabot kay Merlion pero napakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura ng Merlion at yung mga tao doon. Sobrang dami talagang tao. Tapos ngayon dito sa may theater dito na outdoor, meron nagpa-perform na parang music and dance. Tapos nakakatuwa kasi yung kinain namin na coconut ice cream saka yung parang coconut shake, masarap siya. So itry ninyo kapag kayo ay naglakad-lakad dito sa may Marina Bay area. Napakaganda ng tanawin at ang ganda ng breeze kapag medyo gabi na mga kids. Kaya kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo. Tap that notification bell at i-follow nyo kami sa mga social media accounts namin. Maraming salamat sa panonood at abangan ninyo yung next video namin. See you next time. Bye-bye!